Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is kung papaano nga ba kayo magsisimula dito kay Maple Story Universe. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload regarding kay Maple Story Universe. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin kung ano nga bang meron dito kay Maple Story Universe and also, dito na natin sisimulan guys yung tinatawag na From Zero to Hero program natin. Wherein, ang gagawin natin is we won't invest anything, dadaanin natin siya sa grind and talagang ang gagawin natin dito is papalakasin natin yung character natin. Of course, since this is also related sa Web3 and there's also a marketplace for you to sell, which is normal naman yan sa mga MMORPG games na na-feature ko dito sa channel natin in the past, wherein we are selling items to other players as well to make money, and that's what we will do in this game as well. But disclaimer lang guys, hindi din ito financial advice, and kung papasok kayo sa MSU or Maple Story Universe, make sure that you do your own diligence about researching sa game, kasi baka mamaya hindi nyo pala type yung gameplay ng Maple Story nakita nyo lang yung mga videos na oy, ito yung maganda yung kitaan dito sa game na to, tara pasok tayo, pero hindi nyo alam kung ano yung mga dapat nyong palaman sa game before getting in. So make sure that you do your own research, and again, hindi ito financial advice, so yun lang naman yung lagi nating sinasabi. But anyway guys, since this is a zero to hero program, wala naman tayong ilalabas na pera. Now, ang ituturo ko sa inyo dito first is kung paano nga ba kayo makakapagsimula sa Maple Story Universe. Now, I already put the link down below. There's no referral link dito. Okay? But anyway, I will put this link down below, which is msu.io, para makapasok kayo sa kanilang website. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung kanilang main website, and meron ditong nakalagay na Connect Wallet. So, in order for you to play the game, there's one requirement, or actually two requirements right now. Okay, one is dapat meron kang MetaMask wallet, which is considered as one of the famous Web3 wallets, okay, na nag-exist since 2020 pa to ata, no, yung MetaMask. So anyway, in order for you to create a MetaMask wallet, kailangan nyo lang pumunta sa Google Chrome Web Store. Now, dito sa Google Chrome Web Store, isa-search nyo lang si MetaMask. So, para makita nyo lang din kung ano yung tsura ng MetaMask. Okay, so ito siya, guys. So, kiklik nyo lang to. And then, click nyo lang is Add to Chrome. So, add extension. Now, kapag na-add nyo na yung extension ni MetaMask, usually, okay, magda-download mo na yan in a couple of minutes. So, antayin na lang natin kasi nagda-download pa siya right now. But anyway, once it's available, no, dito sa inyong, kunwari, available na siya sa bookmarks nyo, okay, what you just need to do is to make sure na mabuview nyo siya dito. So, ipin nyo siya, guys, para lagi siyang nandyan. But anyway, as long as naka-install ang extension ni MetaMask, manonotify naman kayo kapag nag-login kayo sa Maple Story. But anyway, I'll show it to you. Now, first is, kailangan nyo mag-create ng wallet. So, click nyo lang yung Get Started here. And then, agree nyo lang yung terms. Tapos, scroll down nyo lang to until you reach the bottom part. Then, click nyo yung Agree. Now, there's two ways for you to be able to log in. So, pwede kayo mag-create ng new wallet. Pero kung nag-axie na kayo before or nasa crypto space na kayo, pwede nyo namang i-import yung secret recovery phrase nyo. Ngayon, i-click nyo lang tong Create a New Wallet. And then, after you click that, it will ask you to enter a new password. So, lagay lang natin itong password dito. And then, dito, lagay lang din ulit tayo ng password. Alright, so nakalagay dito that if I forget this password, MetaMask can't recover it for me. Okay, syempre huwag nyo kalimutan yung password guys kasi account nyo yan. So it's very important na hindi nyo kakalimutan yan. So once you created the password, okay, meron ditong nakalagay na secure your wallet. Make sure na i-click nyo tong Get Started. Okay, why? Kasi ito yung inyong secret recovery phrase, which means na ito yung kailangan nyo just in case na magta-transfer kayo from different devices. Let's say for example, gusto nyo i-log in yung MetaMask nyo sa phone, okay, malalagin nyo siya using this secret recovery phrase. Hindi kasi siya yung katulad sa ibang wallets na pwede kayong mag-log in through Google, hindi siya integrated right now doon. So si MetaMask, meron talaga siyang sariling process wherein it has to be the secret recovery phrase. So, make sure lang na i-click nyo tong tap to reveal para makita nyo yung secret recovery phrase nyo. Again, this is just a tutorial. Hindi ko naman to gagamitin as personal wallet and I will definitely delete this after this video, by the way. So, click nyo lang yung tap to reveal and make sure na i-copy nyo siya.
So, copy nyo lang ng ganyan. Okay, pwede nyo rin namang screenshot to. Pero once you copy this one, lagay nyo sa notepad nyo. So, let's say for example, lalagay natin sa notepad natin. Okay, nilagay natin dito. Ayan, word drop. Alright. So, nandito yung secret recovery phrase natin. Just in case, ito yung backup natin for our wallet. Okay? So, click nyo lang yung continue and it would ask you guys to enter yung mga nandun. So, nakalagay naman dito sa baba. So, ito, talk. Tapos, yung number 9 is C. Then, ito, S. So, sunod-sunod naman siya. But anyway, dito, nakalagay din dyan na kailangan mong mag-agree. So, you have to agree with this one. And then, from here, click nyo lang yung done. Your wallet is ready. Installation is complete. And click nyo lang yung not now. Ngayon, di ba meron na tayong MetaMask wallet? The second thing that we're going to do is to visit the MapleStory Universe website. So, click nyo lang tong connect, right? And then continue with MetaMask. Now, meron magpa-pop up dito sa gilid, guys. Usually, ito yung nangyari to make sure that you are already logged into MapleStory Universe. Okay, so nakalagi naman na yung MetaMask natin. Okay, nakalagay dyan is continuing. So, I think we need to switch network. Hindi ko alam kung Solana or Base ba yun. But anyway, hindi pa rin siya kumokonect right now. So, just to show you, kasi meron naman na tayong MetaMask wallet na nakakonect. Okay? So, let's say for example, ito guys. Alright, ito yung ating character and also wallet here. Okay? So, let's say magla-log out tayo. So, log out muna natin yan. So, kapag i-connect nyo, ganito yung itsura niya. Okay, connect with MetaMask. Tapos may mag-appear dito. So, click nyo lang itong confirm. Pag nakalagin kayo guys, usually ganyan. Pero, kung hindi pa kayo nakalagin sa MetaMask wallet nyo, usually papalaginin muna kayo. Then, tsaka lalabas tong signed wallet na yan. So, once na connected na kayo guys, kailangan nyo muna pumunta sa inyong verification. Okay? So, punta kayo dito sa verification guys. Kasi bakit? Kasi hindi kayo makakapaglaro ng Maple or hindi kayo makakapag-transact dito sa Maple kung hindi kayo verified. So, make sure na verified kayo para meron kayong or pwede kayong makapag-transfer ng NFT. And also, you can transfer your funds. So, ang limit naman natin every 24 hours is $10,000 if in any case na meron tayong ganong kalaking funds or ganong kalaking NFT worth na mabenta. Okay, so pwede naman yan. So, ngayon KYC or kailangan nyo yata ng worth 500 pesos na NESO sa MetaMask wallet. I'm not really sure kung magkano yun. I think that's 1 million. That's 1 million NESOlet or that's 1 million NESO. Okay, equivalent. So, sa atin naman, since may ID tayo, so ang ginamit ko dito guys, if I could remember, is yung national ID natin para sa verification. And so far, na-approve naman tayo. So, madali na yun guys. Hindi ko na rin ipapakita yun sa inyo kasi privacy ko naman na yun. But anyway, once na let's say for example, nakapag-create na kayo ng account, the next thing that you wanna do is to click this one and then punta kayo dito sa MapleStory N. So, MapleStory N naman yung name ng game. So, MapleStory Universe yung pinaka-main website, but MapleStory N is the game itself. Na kung mapapansin nyo dito, there's a game start button. So, pag clinic nyo to guys, may magda-download dyan na file, which is si Next Manager ata yun. Nakalimutan ko na. But kapag clinic nyo yan guys, usually magbe-verify muna yan sa MetaMask nyo. Okay? And then Next Space Manager yung mag-open guys. So, after that, automatic yan na mag-a-appear na tong si MapleStory. Now, let's say for example, you're level 1. Okay, there are a few tips na masasabi ko sa inyo kasi ilang beses na rin tayo nagpa-level ng level 100. Okay? But anyway guys, the secret here is to skip the other quest, yung mga early quest guys. So from level 1 to level 10, there's a story mode na tinatawag. Alright? So na-log out tayo. Na-disconnect tayo. So ito, sakto papakita ko sa inyo kung paano siya. So click nyo yung game start ulit. Magbe-verify dito, click confirm, open Next Space Manager, magda-download to sa end nyo. Then click nyo lang yung yes. And then after that, maglo-launch na si MapleStory na client. So, kung mapapansin nyo guys, may nag-appear dito sa gilid, okay, which is like a game guard. Alright, so nostalgic talaga yung MapleStory, may mga ganun eh. So, ito, papakita ko sa inyo muna kung ano yung dapat yung gawin at the first time para hindi na kayo ma-delay sa pagpapalevel. Usually guys, ang level 1 to level 65, nagre-range ka dyan ng mga 2 to 3 hours. Okay, yung pa-level mode mo dyan or kung pagpapalevel ka, nasa 2 to 3 hours yan. Now, there are 3 servers here. So, merong Ayin, merong Eral, merong Pang. So, click nyo tong Ayin. Then, pili na lang kayo kung saan yung pinaka-konting tao. Yan, para make sure na ano. And then, you can also create 3 characters. Okay, pwede kayo mag-create ng 3 characters sa loob ng isang araw. That's kind of like how it works. Okay, but anyway, sa atin, naglo-loading pa. So, let's say for example, nakapag-create kayo ng, let's say ito, mag-create tayo ng bagong character.
Isang class lang yan, which is Explorer class. Tapos pipili na lang kayo dito. Ngayon, isa-set up nyo yung character nyo. So, let's say for example, yan, si Kalbo sa Kuragi. No? So, click nyo lang yung confirm. Gawin natin pula kasi pulang buhok si Sakuragi, di ba? So, click confirm. And then, usually random name yan. So, may option kayo to select kung ano yung key setting na gusto nyo. So, pwede nyo namang gawin tong basic key setting. It doesn't matter. Pwede nyo naman yung baguhin through key bindings. So, pag click nyo tong play, alright, papasok kayo in the game. So, yan, magpo-full screen yan, guys. Kasi naka-full screen talaga ako maglaro. Kahit sa namang games, kahit Night Rose before, naka-full screen tayo maglaro. But anyway, ayan, naglo-loading siya. So, dito, storyline agad to, guys, no? Ngayon, be careful. Kasi dito, pwede nyong skip yan. So, nakalagay dito, you can proceed with the first job advancement quest after watching the story summary. So, click nyo lang yung accept. Huwag refuse, guys. Para summary na lang to, then diretso na kayo sa level 10. Okay? Ganun siya kasimple. Now, we're gonna talk about classes. Okay? So, enter lang natin yan. So, yan na yung pinaka-story mode niya or story summary niya na explain dito. So, kung mapapansin nyo, mapupunta kayo sa Victoria Island naman. Or sa Lit Harbor pala to, di ba? Victoria Island. So, bago kayo magsimula, pwede nyo baguhin yung key bindings. Okay, so let's say for example, tatanggalin natin tong quest log. Itong attack, lalagay natin dito. Quest log dito. Kasi sanay na ako dyan guys eh. Harvest dito. Jump dito. Okay, lagyan natin dito. Huwag sa alt. So, yan, sa space. Pick up is letter F. Diyan ko nilalagay talaga yan. Stats, dito na masyadong inaano yung sa stats eh. Ito na lang natin ilagay sa shift. World map, pwede nyo nang tanggalin yan guys, no? Okay, equipment guys, pwede nyo namang ilagay sa ibang button. Like, let's say, ilagay natin dito sa... Saan kaya natin nalagay? 0 na lang para madali. So, pwede nyo i-modify, which means that you are allowed to either control everything naman dito. Dito sa say, yan, tanggalin nyo yan guys kasi paglalagyan nyo to ng skill. Okay, dyan nyo ilalagay yung mga skills nyo. Ngayon, after you fix everything here, punta na kayo dito sa may bumbilya. So kapag may quest kayo, indicator yan, yung bumbilya na yan na dapat usapin nyo yung NPC na to. So click nyo lang to. Okay, again, may isa pa dito guys, no? So, papapiliin kayo kung anong job. So, kung mapapansin nyo, na-skip na natin yung level 1 to 10. So, ito yung 5 types of job na pwede nyong i-take dito kay Maple Story End. So, ako, ang pinili natin is Pirate. Okay? Kasi yun yung pinaka, para sa akin, is worth it i-grind right now. Dahil sa presyo nyo sa market. Papakita ko naman yan sa inyo later on. So, pag-click nyo yan, Pirate. So, make sure na hindi kayo panay enter dito. Basahin nyo na maigi. Why? Kasi papipiliin niya kayo. Okay? Papipiliin niya kayo dito. So, baka hindi nyo mapansin, enter kayo ng enter. No? Ang mangyayari is makukuha yung class is warrior, which is not the type of class na gugustuhin yung palibelin. But anyway, click nyo yung pirate. Okay, tapos click nyo lang yung yes dito. Ayan, so pirate. So mapapansin nyo, mararoute na kayo dito ngayon sa pirate instructor. So na-reach ka agad natin si level 10. Okay, ngayon, meron na tayo ditong Blessing of the Fairy, which is attack power plus 11. Okay, dahil may character na tayo na level almost magwa 120 na yung character ko ng isa. So, yon. But anyway, nimble feet, pwede nyo lagyan yan. But anyway, kausapin nyo muna to. Okay, so job advancement. So, harvest yung pinipress ko nyan guys which is to confirm. So, yes. So, ngayon, since pirate yung ginawa natin, nabigyan tayo ng dalawang pirate equipment. So, merong pirate pistol and merong scallywag knuckler. So, ang gawin nyo lang guys, equip nyo lang to by double clicking this. Okay, mapapalitan nyo na siya. And then from here, make sure na i-equip nyo muna itong mga pots nyo. So, ang gagawin nyo lang, click. Then, lagay nyo dito. Ako, QWE. Sanay tayo sa Run Online guys. Now, dito naman sa stats guys, para makita nyo lang din, tignan natin kung ma-resize natin siya. Patigigit na ako to guys. So, since ang pinili natin guys is gonna be a pirate na gunner type, okay, ito yung lalagyan natin, yung pangalawa, okay, kasi gunslinger to. Itong isa kasi is for brawler. Okay, so click nyo lang itong auto assign, then malalagay na kagad lahat ng stats dito. Gets? So dito naman sa link manager guys, ito double click nyo lang yan para magamit nyo yung mga skill na available. So kung mapapansin nyo dito, meron tayong link skill, okay, pwede nating i-link. Ayan. Dahil meron na tayong mga characters guys, pwede na natin yan i-link skill dito. So ayan, pwede nyong i-link yung mga skill na yan. So my link skill is gonna be Pirate Blessing. You don't have any link skills dito pala. So since level 10 pa lang tayo, ito pa lang yung magagamit natin, which is malaking bagay pa rin to, or malaking tulong to guys on your later progression, by the way.
Okay, so after nating maayos yan, punta naman tayo sa skill. So, meron na kayong skill dito guys. So, pinapaklik sa atin to. So, kailangan natin lagyan ng ano yan ng mga skill point. Okay, para mag-close lang. So, click yung K, tapos punta kayo dito. So, the first thing na lalagay nyo dito, of course, is itong si double shot. Si Somersault, guys, actually, hindi nyo ito magagamit gaano. So, ito muna yung lagyan nyo, si double shot, si pirate leap, si dash. Okay, etong shot. Actually, mas okay kung pirate leap yung lagyan nyo. Okay, si dash, pwede namang later on na yan. But anyway, si pirate leap kasi is makakatalon kayo guys, no? So, I'm not sure kung talon ba yan o dash lang din. Pero try natin, testing natin kasi dito kayo nilalagay. So yan, then double shot, lalagay nyo dito. Dash automatic yan, shadow heart yan. But anyway, passive pala tong pirate leap guys. Pero ano yan, pag tumatalon kayo guys, automatic yan. Okay? So yun, yung jump, iba din tong skill na, yung dash, iba din to guys, no? So, I think, double tap left to right, 3 speed and jump. So, pareho lang din naman yan. At as long as nilagyan natin siya, passive na to guys. Itong pirate leap, parang pampataas ng talon. Kasi pag level 30 nyo, may makukuha kayong skill na mataas na talon din. But anyway, after that, click nyo lang to. Click accept. Para mapunta kayo ulit doon sa quest. Okay? Then, click next lang. Then, after that, manonood na naman kayo ng storyline. So, from level 10 to level 15 or almost, 15 lang. Okay? Mag-clear lang kayo ng mobs. Okay? May mga quest kayo natatapusin. I think 2 to 3 quest lang yon. Mabilis lang yun matapos, guys. Wala pang 5 to 10 minutes siguro tapos nyo na yon. Okay? And then, after that, mapupunta naman kayo dito sa NPC. Na malapit dito, guys. So, tatapusin nyo lang yung mga quest na yan. Okay? So, ito. Yan. So, i-ano na kayo guys, i-route na kayo sa quest. So, punta kayo dito. So, ayan, kung mapapansin nyo, since nilagyan natin yon, medyo mataas yung ano natin. Medyo malayo yung buwelo natin. So, etong NPC na to guys, kakausapin nyo din. Make sure na kapag merong story sa request, yun yung i-select nyo. Okay? Now, from level 1, okay, let's say for example, level 1 to level 65, ito yung pwede kong masabi sa inyong guide para matapos yung siya within 2 to 3 hours. Okay? So, like tayo dito sa main character natin. Right? Ito, 118 na siya. So, dapat ibibenta ko to guys, pero dahil merong raffle, hindi ko siya ma-mint. Okay, so hindi ko siya ma-unlink. Pwede ko minted na to guys, pero hindi ko siya ma-unlink sa account ko dahil sa raffle. So, be mindful guys. Now, if ang goal nyo lang is magbibenta ng character, make sure na hindi nyo gagawin yung mga balrog. Kasi kapag nanalo kayo guys, maghihintay talaga kayo ng medyo matagal-tagal. Okay, so ako naghihintay tayo ng medyo matagal-tagal. But anyway, ginawa na lang natin itong main para din masubukan natin yung higher level and kung paano yung farming sa higher levels. But anyway, since di pa available yung guide doon, so kung mapapansin nyo dito, level 30 to level 59, ito yung recommended nila. Okay? Once na matapos nyo to guys, aabot kayo ng level 60. So level 60 yan, automatic. Pag natapos nyo lahat ng quest na meron dito, alright, automatic yan, level 60 kayo. Now, after you got to level 60, the next thing that you wanna do is to go to the Mushroom Castle. Now, kay Mushroom Castle, ang level dyan is from level 60 to level 64. Okay? Level 60 to level 64, tatapusin nyo lang din yung main story quest. Ganun lang siya kasimple. Now, after you finish the main story quest, which may take you around 30 minutes to 45 minutes, okay, pumunta na kayo ngayon dito sa Silent Swamp. So, kiklik nyo lang tong Silent Swamp and then click on Move. Alright? Then, mapupunta kayo dito sa spot na to. Ngayon, from level 70, or from level 64 hanggang level 70, pwede kayo magpa-level dito. So, pretty much, ang pattern lang is magsasamon kayo nito, alright? And then, magsasamon kayo ng, ito, kailangan nyo rin yan. But anyway, guys, kasi since mataas na nga yung level natin, so, of course, hindi na tayo, But anyway, ang gagawin nyo lang dito, makiklear lang kayo, ganyan lang. So, mabilis lang siya. Pero dahil nga, of course, guys, gap na sa atin yung mobs dito. Of course, wala na tayong down or wala na tayong malulut dyan. But anyway, you know the idea. So, talon-talon lang kayo dito. So, ito yung sinasabi ko, guys, na skill sa second, kapag kapag tawag nito, level 30 na kayo, makakakuha kayo nitong wings, which is, it would allow you to lift higher. Okay, so, makakatalon kayo ng mataas. So, ganyan. So, malaking advantage yun, guys, especially kapag nagpo-farm kayo sa mga ganitong klase ng maps or setup ng maps. So, ganyan lang yung gagawin nyo, guys. Okay? So, yan. Bababa tayo dito. So, panik-panaog lang. Ganun lang yung strategy na gagawin natin. So, once you reach level 70, the next thing, or the next map that you should go to is itong Orbis.
So, sa Orbis, guys, dito, punta kayo dito sa stairway. So, from level 70, okay, to level 75, dito kayo magpapalevel. Okay? So, dito kayo magpapalevel, 70 to 75, bilis lang to. Okay, again, deploy kayo ulit ng tanke nyo dito kasi yan pa lang naman yung available sa inyo, guys. Etong isang skill na to, which is yung dalawang barko, hindi pa yun available up until reach level 100. And kapag hindi nyo nalagyan yan, sayang, ang laking bagay niyan, guys, sa farming. Okay? But anyway, ang makukuha nyo lang dito, guys, is itong parang tanke, and also itong dalawang pirate, ma-unlock nyo na yan sa level 60. Okay? Ngayon, once you reach level 75, the next question is, saan na naman kayo pupunta? So, pupunta kayo, guys, dito sa Elnat. So, wait lang Punta kayo dito, guys, sa Elnat. So, pag hindi nyo alam paano pumunta doon, which is dito sa Ice Valley, right-click nyo lang yan, then double-click nyo lang to para mag-starting route kayo. But anyway, guys, nandito naman yan. So, click nyo lang yung Elnat. So, pag napunta kayo dito sa Elnat, ang gagawin nyo is pumunta kayo dito sa Taxi Boy. Meron dito ng taxi. Ayan. So, click nyo lang tong taxi and then ira-route niya kayo sa Ice Valley 2. So, dito kayo from level 75 to level 80. Okay? Level 75 to level 80 dito kayo. So, pretty much similar sa pinuntahan natin kanina. So, talon-talon lang din kayo dito. So, ang ginagawa ko dito, guys, ganito lang. Naglalapag ako ng tangke dito sa taas. So, let's say for example, dito, lapag tayo ng tangke. Tapos dito tayo sa dalawang magkalapit, nag-up and down lang. So, talon, skill, drop down, talon, skill, drop, skill, tapos talon ulit. So, ganun yung setup na ginagawa natin dito sa Corsair. Ngayon, kapag level, na kayo, let's say for example, 80 na kayo, guys, no? Ito, hindi ko alam kung i-recommend din to ng iba. But anyway, ako ang ginagawa ko, guys, is pumupunta ako dito sa Shop 4 na. But anyway, kapag wala kayong spot dito, let's say punta tayo ng Shop 4. Level 80 na kayo, diba? Katulad yan, wala naman tao nag-grind. So, pwede kayo dito. But commonly, this is a crowded spot. Crowded spot to, guys, sa totoo lang. So, ngayon ko lang nakita na wala masyadong tao dito. So, pretty much madali lang din yung setup dito. And you can actually farm well dito. And maganda na one-hit din yung mobs. But anyway, usually kapag mga level, level 80 pataas, hindi nyo na ma-one-hit yung mobs. Usually 2 hits yan. So, kailangan nyo balik-balikan. But anyway, ayun nga, yun lang yung gagawin nyo dito hanggang 85. Now, once you reach level 85, okay, pupunta naman kayo ngayon dito sa outside east. Okay? So, from 85 to 90, dito naman kayo pupunta. So, sa Shop 4, dito tayo sa Vermine. Wait lang. So, again, pag hindi nyo alam kung paano pumunta doon, okay, ang gagawin nyo lang is punta lang kayo sa town. But anyway, guys, andito na tayo sa Edelstein. Si-click nyo lang din ulit yung F1. So, para makapunta kayo dito, alright, let's say for example, itong outside, ayan, i-click nyo lang ulit to. Okay? So, pupunta kayo ng Orbis na station and from there, mara-route na kayo dito. Pero, from level 75 to, level 75 to 80, 80 to 85, and then ito, from 85 to 90. Okay? Ngayon, pagdating nyo ng 90, okay, or kunwari, hindi kayo makapasok dito, pwede kayo mag-Sahel 2, okay, level 85, pwede din dito. Alright, but dito ako nagpapa-level usually pag 85 to 90. Ngayon, kunwari, level na kayo, guys, no? Level 90 na kayo. So, dito na kayo sa authorized personnel. So, dito, magpapa-level kayo. Kung mapapansin nyo, yan, meron din nagpapa-level na, may nagpapa-level din dito na Corsair. So, ang strategy dito, guys, ako, ginagawa ko dito ko nilalapag yung tanke, tapos, summon, tapos yan, of course, dito na ako babanat ngayon. So, ganyan-ganyan lang gagawin nyo, tapos skill, so, ganyan, okay, kung mapapansin nyo. So, yan. Ganyan lang yung gagawin nyo dito. So, once na matapos nyo na yan, okay, once na nag-level 95 na kayo, the thing that you're going to do now is to go to Elinea Forest. Okay? So, dito naman yan. So, sorry guys, medyo malabo. But anyway, punta ulit tayo ng town. Alright? Para hindi hindi magulo. Okay? So, click niyo to. Tapos, punta kayo dito sa Elin Forest pala. Ito. So, click nyo yung move. Pero dito, walang move yan. Punta kayo ng Altair Camp. So, matuto tayo magbasa, no, guys? Usually, kapag hindi available yung move dito, it is because of your level. Kailangan yung i-click to. But anyway, level 95, usually, nandyan na yan. So, double-click nyo lang siya. And then, mararoute ulit kayo doon sa destination na i-ask or na dapat yung puntahan. So, let's say, for example, level 95 na kayo, gagawin nyo yung quest up until you reach level 97. So, kabisadong-kabisado natin, guys, kasi labas tayo nagpa-level 100 right now. Okay?
But anyway, pag nandito na kayo sa destination na to, may mga quest kayo na tatapusin. Okay, and then once you're done with the quest, level 97 yan. Ngayon, saan naman kayo magpapalevel? So, punta lang kayo dito, pasok kayo dyan, and then pinakadulo, baba kayo dito, and then punta kayo sa 3. Okay, so 3, Mossy 3. Okay, then pasok kayo dito, then dito naman kayo magpapa-level 100. So, okay na, since level 100 na kayo, you can either sell your character in the marketplace. Pwede rin nyo rin namang i-grind yan ng tuloy-tuloy. Kasi gagawan ko din naman ng guide to from level 100 to level 150 kung saan tayo nagpapa-level. And how long does it usually take kapag nagpapa-level kayo. Okay? So, to answer your question with regards to how long would it take for you to level up. Alright? So, let's say from... Gamit tayo ng notepad, guys. Okay? So, ito yung notepad natin. Lakayan natin ng konti guys para at least makita nyo. So from level 1 to 65, usually it would just take you around 2 to 3 hours. Yan. And then from level 65 to 70, ito siguro kaya to ng 1 hour, okay, or less. Kung may pet kayo, mabilis pero kung wala kayong pet at free to play lang kayo, usually mga 1 hour to. It would take you an hour to level up. Parang mga 12 minutes per level yan based dun sa naging ano natin, experience natin. Okay? And then from 70 to 75, ito 1 hour lang din to. So teka lang, may mga screenshots tayo guys ng leveling natin. So ito. Usually nag-i-screenshot talaga ako guys para malaman natin or may data tayo to back it up. So ayan, ito hindi na-loop natin yan. But anyway, ito yung 80 to 85. Tapos ito yung 85 to 88. Tapos ito yung 88 to 90. So kung i-combine natin to, but anyway, punta muna tayo dito. So ito mga siguro mga 1 hour din. Usually ito 1 hour na to. Ito kasi pwedeng 50 minutes or 50 minutes to 1 hour to usually. So 50 minutes to 1 hour yung gugugulin mong oras para makapagpa-level dyan. And then from 75 to 80, usually mga 1 hour lang din to. Okay, so 1 hour, let's say 1 hour and 15 minutes. Yan yung i-google nyo. And then from 80, and kung mapapansin nyo dito, from 81, okay, let's say for example 80 to 90, so 23 minutes plus ito, so 1 hour. Ayan, 1 hour na to actually pag pinag-combine mo. So sabihin na nating mga 2 hours. So 80 to 90, 2 hours. Kasi bakit? Kasi may mga kasawsawan kayo sa spot. So, ranging between that moment. Pero ito guys, hindi ko ito ginagamitan ng XP coupon. Gumamit na ako ng XP coupon, which is yung nalulot nyo in the game as well. Papakita ko naman yan sa inyo later. Usually, makakapulot kayo dun. Pa rin yung gamitin nyo. So, ako 90 na kasi ako gumamit yan. So, yung level 90, right? So, punta tayo dito. Kasi nakatambay lang naman ako dito sa tambayan chat. So, from level 90 to 95, 1 hour and 12 minutes. Okay, so ano yan guys, naka-document yan. So 90 to 96 parang 1 hour and 23 minutes. So let's say for example, ganyan yung pa-level nyo. Okay, so 1 hour and 23 minutes. So sabihin na natin 90 to 96 is 1 hour and 30 minutes. Let's say 1 hour and 30 minutes. Ngayon, pag ginawa nyo yung quest, which might take you additional hour. So from 96 na yon, 96 to 99. Okay, usually 1 hour yon. So yung from 99 to 100, nasa 20 minutes lang yan guys. Okay, so 20 minutes. So ito yung total hours na i-spend nyo para makapagpa-level 100 kayo. This is based on my experience as well. Okay, so kumbaga walang ano yan. But anyway, kung i-add natin ng maigi, so 2 to 3 hours, let's say mabilisan na lang, punta tayo sa pinakamabilis. So 2 hours, plus nyo yan ng 1. Okay, so kailangan natin ng basic math dito, kasi nakakali 1. Tapos, yung mga minutes or yung mga yan, let's say for example may 45 minutes dyan na extra, so add na lang natin yan later on. Plus 1, okay, plus 2, dito na tayo guys, plus 2, plus 1, plus 1, okay, tapos may isang 30 minutes, so almost 10 hours ng pagpapalevel yan to reach level 100. Ngayon, magkano ba yung presyo ng level 100? And 10 hours yung i-google natin dito. Okay? So, since 10 hours yung Google mo, magkano ba yung presyo ng level 100 character? So, punta kayo ngayon dito sa marketplace. Okay? Then, pagpunta nyo dito sa marketplace, you have to connect your wallet. And then, from here, click nyo lang tong characters. Then, select the job that you wanted to sell. Okay, so, sa atin, Corsair. And then,
Palitan nyo tong level range. Right? Search. So, low to high. Para makita nyo yung actual price. So, currently, ang bentahan is around 800k. Ngayon, para malaman nyo kung magkano siya, punta kayo ngayon dito sa Swap and Warp. Okay? So, first, connect nyo pa rin yung wallet nyo dyan. So, lalagay nyo dito, let's say, 800k. So, let's say, meron kayong 800k, meron kayong 8 NXPC. Okay? So, dito kayo magsaswap, guys. Alright? So, punta kayo ngayon sa CoinGecko para malaman nyo kung magkano yung presyo ni NXPC. So, dito, ayan, bumalik na siya sa 50. Kahapon, nag-49 to. But 8 NXPC is equivalent to 400 pesos. So, 10 hours nyo siyang i-grab. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, worth it ba yan, boss? Kasi, parang, ang tagal namin grind, okay? Pero ito lang yung kinita natin, okay? But anyway, guys, ito, just to answer your question, para sa akin, kung meron kayong work talaga, okay, make sure na gagawin nyo lang to as part-time. You don't do it full-time kasi hindi niya kayang i-sustain kung ano yung lifestyle na meron kayo right now. So, make sure na kung gagawin nyo to, ang tingin nyo lang dito is just part-time. Ibig sabihin, extra money nyo lang. Alright? Ako, ang goal natin dito is magpa-level 200. Why? Bakit ganun yung goal natin? Kasi mas malaki yung pwede nating ma-farm. Now, since wala tayong investment dito, literally zero, guys. Kung mapapansin nyo, wala tayong nilabas dito na pera, ni pang-gasping nga, wala ako dyan eh. Okay? So, wala tayong nilagay dito, walang activity and everything. Lahat yan, guys, galing lang in-game. Para mapakita ko din sa inyo, punta tayo ngayon dito sa overview or dito sa inventory. So, ito yung mga napagbentahan natin. Okay, so activity. Punta tayo ng activity, guys. Para makita nyo lang. Alright? So, from the moment na nag-start ako dito, nagsariso tayo dito, okay, I started minting on 5 days ago. Alright? But, nag-create tayo ng character. Itong si Jinwoo, pinakaunang character natin dito 5 days ago. Alright? Tapos, nakakabenta na tayo ng mga Mystic Honor coupon box. So, 21,000 Neso, 38k Neso, 55 Neso. Yan yung mga nabebenta natin. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung una kong create na character, si Jinwoo, pero hindi ko siya tinuloy-tuloy. Ngayon, nag-mint ulit or nag-create ulit ako ng bagong character, which is 4 days ago. Okay, ito 4 days ago ko na nabenta. So, nag-create tayo niyan. Parang 1 day ko lang ito pinalevel. Si Kirito. So, nabenta ko siya ng 700k. And ang 700k, kung mapapansin nyo, is mas mababa compare sa floor price. So, bakit? Ba't ko binenta agad? Simple lang, guys. Para at least makaikot na ulit at makagawa na ulit ng bagong character. So, by the time na nabenta ko to, after a few hours, ginawa ko na si Asuna. 'Di ba? So, after that, pinalevel ko ulit ng 1 day si Asuna, mapapansin niyo dito. And nabenta ko siya 2 days ago lang. So, may bumibili. Ibig sabihin, may market. Okay? Ngayon, gumawa na naman tayo ng bagong character. Si Jinwoo ulit. Pero iba na yung spelling. Alright? So, ito yung ginawa natin 2 days ago. And yan na yung nakikita nyo right now. Level 118 na tayo. Alright? Nakaswerte si Jinwoo. Nakakuha tayo ng skin. Nabenta natin to, guys, ng 200k. Okay? And then, nabenta natin yung mga Mystic Honor coupon box. So, basically, kung hindi ako nagbenta, guys, ang total na Neso ko right now, kung i-compute natin, meron tayong 1 million Neso, which is pinamili kasi natin, guys, ng pet. Bumili tayo ng pet para mas mabilis tayo makapag-loot. So, 1,080,000 plus 1 million. So, parang times 2 lang to. So, 1,080,000 times 2 na lang. So, times 2. Hindi, mali. 1,080,000, di 1.8. Yan. Times natin ng 2. So, meron na tayong 2.1, okay? Which is, grind natin, almost 5 days. Kasi nga, hindi ko naman siya full time, guys. No? So, plus natin tong 383.7, hindi pala, 38739. So, meron na dapat tayong 2.5. And kung swing up natin yan dito sa Swap and Warp, 25 NXPC, which is roughly around 1,280. So, part-time ko lang siya. Hindi ko siya ginagawang full-time, guys. Why? Kasi syempre, may trabaho naman tayo. And, again, no game can sustain a job na high-paying. So, that's the reason why. Ito, kumaga, ginagawa ko lang for the content and also for the people who are looking for opportunities at home. Especially yung mga walang work right now. So, kaya ko siya ginagawa. Ngayon, zero to hero siya, which means na hindi ko kina-cash out. Guys, binili ko din talaga ng item sa game. Why? Para din, mas makapag-farm ako ng mas mabilis. Ito lang yan, guys. Ngayon, kung mapapansin nyo, tinatrack ko din or meron akong screenshots ng total farm ko. Sinesend ko yan kay Amboy. Yan, shoutout kay Boss Nick. Yan, si Boss Nick to. Ayan, so kung mapapansin nyo dito, 1 hour farm. Ito yung na-farm natin. Wala tayong pet nito.
Pero nung bumili tayo ng pet, kung mapapansin nyo yan, may ano pa tayo, may Neso pa tayo na 2.1. Why? Kasi hindi pa tayo bumibili ng pet niyan. Ngayon, nung bumili ako ng pet, guys, okay, nung bumili ako ng pet, ito na yung usual na napafarm ko. Ranging from 70k to 77k. And guys, level 104 pa lang ako nito. So kung level 200 ako, may possibility na tumaas pa to ng 100k or 150k. Depende yan sa grind time ko. But anyway, every time na makaka 1 hour ako guys, ini-screenshot ko yung napafarm ko. Ito na yung pinakamalaki, 89k. So 89k sa loob ng isang oras, ito 77k. So average between around 75k to 80k. Sabihin na natin ganon per hour. So ibig sabihin, kung makaka 10 hours ako, parang nagpa-level na lang din ako ng bagong araw. The good thing is, nag-level ko na yung character ko, level 180 na to. So, tumataas yung level ko, nakakapunta ako sa higher maps, and tumataas din yung loot ng neto na nakukuha ko per kill. So, which means na mas maganda yon kasi bakit? Kahit pa paano, hindi na ako magpapa-level, magbebenta, hindi na ako mag-worry na magbebenta ba or in depth, hang ganon. Hindi na tayo mag-worry sa ganon. And, by the way, neso na kasi siya, guys. Ibig sabihin, kapag neso na siya, okay, pwede nyo na siya, guys, na iswap sa pwede nyo na siyang iswap sa NXPC. So, rekta na siya, guys. Okay? So, let's say, let's say, sa loob ng isang linggo na lang, kasi, syempre, part-time eh. Let's say, sa isang linggo, nakakapag-farm ka lang between 5 to 6 hours per day, mga ganyan, 5 to 6 hours or 4 hours a day. Let's say, meron kang 400k. So, times mo lang siya ng 7 days, parang, let's say, mga 3M na neso. So, meron kang 30 NXPC. So, yung 30 NXPC mo, not bad na rin yan. Why? Kasi, kung kukumputin mo siya, let's say, for example, in 4 weeks, meron kang 120. So, 120 is around 6,000 pesos. Extra money mo. Okay? Ganun siya kasimple, guys. Now, this is a zero to hero, which means na wala tayong gagastusin dito. Okay? Wala tayong gagastusin dyan. Alright, siguro kung meron man, gas fee lang para ma-out natin yung funds natin. But ako, my goal is to somehow be fully equipped muna para makakuha din ako sa mga dungeons. Now, I will tackle the dungeons on the next video. Medyo mahaba-haba na rin kasi yung video natin na to. From tutorial on how to create a wallet up until you reach level 100 and what are the things that you need to do. Okay, the next video is always gonna be about how to do dungeons and ano yung mga daily tasks na pwede nyo gawin din in order for you to farm extra. Ano din yung mga bagay na dapat nyo rin malaman in the game para mas lumakas pa yung character nyo. So stay tuned guys, and again, make sure na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga guides na nilalabas natin regarding sa mga MMO. So dito, I discuss it in detail and i-edit ko pa to guys just to make sure na lahat kayo is somehow makakasunod dito sa guide natin. So yun lang, maraming salamat ulit sa panonood. Alam nyo na guys, peace out!